nakita akong video ni Lynette. I'm sure ikaw gumawa nun. Of course. Kulang pa nga yun eh. But it'll suffice for now. Ang mahalaga, lumabas ang lahat ng dumi ni Lynette sa maraming tao. Ang kapal na lang siguro ng mukha niya kung pupunta pa siya sa event natin mamaya. You know what? If I were her, hindi na ako a-attend. Kawawang Annalyn. Wala na nga si Daddy. Wala pa yung nanay niya for her. Moira, anong ginawa mo kay Lynette? Bakit sinasabi ng mga taong kabit siya? At ano raw tong video na to? Robert, napanood ko nga yung video na yun, pero wala naman akong kinalaman dun eh. Ikaw lang naman nakakaalam sa kwento ni Lynette. Robert, hindi ba may truce na kami ngayon ni Lynette? I would never do anything to harm her. At saka, marami na naman nakakilala kay Lynette, di ba? Na-feature na siya sa Proud Pinay. Tapos siya naman ngayon ang head ng Eastridge Hospital. So, a lot of people know her at marami na rin nakakaalam ng kwento niya. So, sino gumawa ng video? Robert, alam mo namang maldita yang si Lynette. Maaring maraming galit sa kanya, marami siyang kaaway. Huwag mo naman akong gawing default na sa tuwing may mangyayari kay Lynette, kasalanan ko. Remember, siya ang nangbubuli sa akin, it's not the other way around. I'm sorry. Honestly, inisip ko lang kung ano sasabihin ng mga tao sa akin. Sa'yo, sa pamilya natin. That I'm unfaithful at niloko ko kayo. Robert, Lynette manipulated you. It's not the other way around. And besides, past is past. Ang mahalaga nakikita ng mga tao na yun kung gaano tayo nagmamahalan at kung gaano ka-close yung pamilya natin. Yun ang mahalaga. Ano ba naman yan, ate? Di mo iningatan, no? Ang laki-laki ng nakalagay, fragile. Pag nabasag yan, ikaw ang magbayad niyan. Sorry po. Pati to, hindi mo pa pinirmahan. Nasunugan, walang bahay, cancer, and now a single illiterate mother. Ayan yata yung batang genius. Di mo namang nanay niya yung kasama niya, yung walang pinag-aralan. Eh, paano nga, di ba? Bobo na tanga pa. Ayan. Anong ginagawa mo dito? May dadalawin lang po ako. I am one of the owners of this hospital. At mula ngayon, ayaw ko nang makita ikaw at ang anak mo dito. Ever! Okay? Yang babaeng yan ay immoral. Isa siyang kabit, mang-aagaw, homewrecker. Ikaw ang may kagagawa nito! Ikaw ang may kagagawa nito! Ipakana nito! Sinira niyong mang-ina ang pamilya ko. I'm going to have that anak fired! Gusto kong pabaksakan si Moira. Gusto ko siyang pantayan. O mas higitan pa, gusto ko, ako naman ang tatapak sa kanya. Hello, Moira. It's nice to see you again. Kahit ano pang mamahaling damit or jewelry ang isuot mo, alam naman ng mga taong walang laman yung kokote mo. Alam mo, Moira, after all these years, yan pa rin ba ang ipinalalait mo sa akin? Na wala akong alam, na wala akong pinag-aralan. Wala na bang iba? Kasi parang nire-recycle mo na lang eh. Alam mo, Moira, ngayon ko lang na-realize na maliit ka pala. Mag-iingat ka ha, kasi baka mamaya matapakan kita ng hindi ko naman sinasadya. The last equipment to be awarded is the 3D replica. The company
chose to award the equipment to Eastridge Medical Hospital. Oh my God, you did it! Sino ba ang pinagsisilbihan ng isang ospital? The patients. In fact, the primary duty of all doctors is for the care and safety of the patients. Kaya dapat alam natin yung mga pangangailangan nila. At yun ang connection ko to where I am at today. Marami po akong pinagdaanan sa buhay ko. Pero ni minsan, hindi po ako sumuko. Hindi totoo yan! Itigil niyo yan! Hindi yan totoo! Anong hindi totoo? Eh, nagpabuntis ka nga sa asawa ko, di ba? Yang ipinagmamalaki mong anak mo ay bunga ng kalandian mo sa asawa ko. Now, answer me. Ano ang tawag sa'yo? Kabit! Malis ka na! Malis ka na! Malis ka na! Malis ka na! Kabit! Malis ka na lang! Masipag ka po. Maganda po yung trabaho mo. Kahit sino kaya mo pong harapin, kaya kaya mo rin pong harapin to ngayon. Basta ako, Nay, kahit ano pong sabihin nila sa'yo, proud ako na nanay kita. Si Annalyn, no? Mag-isa lang sa baba. Kailangan ka niya. At kailangan mo rin mabawi ang sarili mo. Marami na akong pinagdaanan para mapatumba lang ako ng isang salita. Hindi ako kabit. At lalong hindi ako duwag. Hindi ako talo. Alam ko po na karamihan po sa inyong lahat, hinusgahan na po ako dahil po sa isang kwentong hindi naman po totoo. Wala na po ako gawa doon. Pero hindi po ako panghihinaan ng loob. Hindi po ako matatakot at hindi po ako mahihiya. Dahil alam ko po na may mga taong naniniwala at sumusuporta po sa akin. Tama po kayo. Hindi po perpekto ang buhay ko. Mas marami pong mali kaysa sa tama. Pero sino pong mag-aakala na yung isang pinakamalaking pagkakamali ay magiging isang napakalaking blessing sa buhay ko? Annalyn, simula nang dumating ka, binago mo ang buhay ko sa paraan na hindi mo alam. Ginusto ko maging isang mabuting nanay. Ginusto ko na mabigyan kita ng magandang kinabukasan. At ginusto ko na matupad lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Pero hindi lang yun. Kasi dahil sa'yo, mas naging mabuti akong tao. Tinulungan mo ako na mangarap para sa sarili ko. Kahit kailan, hindi ko pinagsisisihan lahat ng mga nangyari sa akin noon. Dahil bigay ka ng Diyos sa akin. I'm sorry kung iniwan kita. Hindi na mangyayari yun. Palagi mong tatandaan, habang nabubuhay ako, mamahalin kita. Anak, para sa'yo to. Iisa
ang puso ko. At ito... Narinig niyo ba yan? Ang pangit-pangit ng boses. Patayin niyo nga yung music. Ma'am, pasensya na po. Hindi po pwede. Kailan may hinding-hindi sa'yo magbabago. Bida-bida talaga tong babaeng to. Kailan may hinding-hindi sa'yo magbabago. Maging ang puso, pati ng kaluluwa, ay kaya kong ibigay sa'yo dahil mahal kita. Kahit na kailanman, ikaw lang at walang iba. Ako ang kalungan ng iyong pagmamahal. Sa init at lamig ay di ka iiwanan. Ang mga bituin gagawin kung ilang lamang pag-ibig ko sa'yo lamang. Wala akong mahihiling, basta't kapiling ka. Sa akin ang pag-ibig mo'y tunay na langit na. Maging ang puso, pati ng kaluluwa, ay kaya kong ibigay sa'yo dahil mahal kita. Kahit na kailanman, ikaw lang at walang iba. Ako ang ng iyong pagmamahal. Sa init at lamig ay di ka iiwanan. Ang mga bituin ay gagawin kung ilaw ng lalong matinig. Pag-ibig ko sa'yo lamang.
Palakpakan ay pangit-pangit na boses pala ka. Olga, pwede ba tayo mag-usap? Excuse us. Yes. Binastos mo ko, ha? Ang usapan natin, ako ang finale. Bakit mo pinakanta yung mag-inang yun? Narinig mo ba boses nila? Kasing irritated ng lato-lato. Parang hindi naman. Nagustuhan nga ng audience ang performance. Naiyak pa nga sila eh. At isa na ako dun. Palibasa, wala kang alam sa talent. Magpa-check up ka nga. Pa-check up mo yung tenga mo. Aray, ano ba? Ang laki-laki nitong lugar na to. Pipiliin mo talagang banggain ako? Teka muna. Diba ikaw yung backup dancer ko? Oh, bakit tinulungan mo si Lynette umakyat ng stage, ha? Diyos ko naman, tatanga-tanga ka talaga. Alam mo, mahirap na nga kayo, tatanga-tanga pa kayo, ang bobo mo! Moira! Tama na!